Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating quiet time. Sa ating pong pagbubulay-bulay, basahin po natin Efeso 2:8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Tulad ni Pablo, hindi basta ipinahayag ni Pablo o hindi ipinahayag ni Pablo ang mga talatang ito, itong dakilang gawa ng Panginoon, without reminding us na may kaloob ang Diyos. Ito yung kagandahang loob. Ipinaalala ni Pablo ang kaloob na kagandahang loob ng Diyos. Kaya dito niya sinimulan sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos na kung saan ay ipinapaalala sa atin ang pagliligtas ng Diyos ay hindi sa ating sariling gawa. Ito ay kaloob ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya itong kaloob na ito ay itong kaloob sa atin na salvation ay gift ng Panginoon, ibinibigay sa atin na ipinapaalala sa atin na itong kaloob ng salvation, itong kaloob na kaligtasan sa atin ay marapat lamang na may kalakip na pananampalataya. Kung ito ang kaloob ng Diyos, ngunit wala tayong pananampalataya, hindi rin natin mararanasan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya kahit anong bigay ng Diyos, kung wala tayong pananampalataya para tanggapin ito, hindi natin ito mararanasan. Walang kaligtasan tayong mararanasan. Kaya ipinapakita sa atin dito na hindi sa sarili natin gawa, kahit gaano ka magpagal, kahit anong pagod mo, kahit gaano ka kalalim magbasa ng Biblia, manalangin, kung wala ang pananampalataya at hindi natin tinatanggap ang kaloob ng ating Panginoon na kagandahang loob, meaningless. Walang halaga ang lahat ng bagay. Walang katuparan ang kaligtasan kung tayo ay mananatiling nakatingin sa ating sariling kakayahan, kung tayo ay hindi magpapakumbaba sa ating Panginoon at hindi tayo buong puso, buong tapat na mananampalataya sa ating Panginoon. Ang pagliligtas ng Diyos ay para sa kanyang kalwalhatian at mararanasan natin ang kabanalan ng ating Panginoon kung tayo ay magpapasakop sa kanyang kalwalhatian. Kaya hindi sa anumang gawa, kundi dahil sa pananampalataya at dahil sa kagandahang loob na ipinarana sa atin ng Panginoon, na tinanggap natin mula sa Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ang kaligtasan ay sa atin. Ang kaloob ng Diyos na kaligtasan, ang gawa ng Diyos na kaligtasan sa kanyang kalwalhatian ay sa atin upang tayo ay gumawa ng buong tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya gusto natin bagong buhay, gusto natin bagong araw, gusto natin buong pag-asa, bagong pag-asa. Ang Diyos ay lumilikha. Ang Diyos ay lilikha sa ating mga buhay ng bagong pag-asa, bagong puso. May transformation sa buhay natin dahil sa kaligtasang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Ano mang pagkabulag natin sa sanlibutan ay bibigyang linaw, bibigyan ng magandang vision ng ating Panginoon, at tayo ay maglilingkod sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kamusta ang buhay mo? Kamusta ang iyong buhay? Ikaw ba ay may buhay? Kaya kung gusto natin ng buhay na may buhay,
kailangan natin ay ang buhay na walang hanggan na kaloob sa atin ng Panginoon. Ang kaligtasang kaloob sa atin ng Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya tanggapin natin ang kaloob ng Diyos sa atin na kagandahang loob at magpakumbaba tayo sa ating Panginoon na anumang gagawin natin, ito ay mula sa ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po sapagkat ang kaloob mo sa atin ay bagay na hindi namin mababayaran, matutumbasan. Ang kaloob mo sa amin ay kagandahang loob na magbibigay sa amin ng bagong buhay, ng pagbabagong buhay, ng kaligtasan. O Diyos, buuin mo ang aming pananampalataya. Mahayag sa amin ang iyong kagandahang loob. Kaya't o Diyos, naririto po kami, nagpapakumbaba sa inyong harapan, na nawa o Diyos, tanggapin mo ang aming pagsusumamo, na matanggap namin ang iyong kagandahang loob, na sa pamagitan ng iyong kagandahang loob na kaloob sa amin ay magkaroon kami ng desire na laging sumunod sa inyo, na magkaroon kami ng desire na umalab sa pananampalataya. Manampalataya kami sa Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Kaya't naririto po ang bawat isa sa amin, sila o Diyos na pinanghinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa, hindi malaman ang kanilang gagawin, naghahanap ng mga kasagutan sa kanilang mga tanong. Panginoon, ikaw nga po ang magbigay sa kanila ng maliwanag na puso at isipan, matatag na pananampalataya. Palakasin niyo po sila o Diyos. Mabuo ang pag-asa sa kanilang puso sa inyong biyaya at pag-ibig. Kaya't marami pong salamat o Diyos. Sa inyo namin ibinabalik lahat ng papuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, have faith. God bless everyone.